Magandang hapon po, Ginoong Mayonito Alasio. Narito na po ang aking storybook o kwento. Ang aking storybook ay pinapamagatang ang hari at ang alalay. Sa isang malayong palasyo, may isang hari at isang tagalingkod ang matalik na magkaibigan. Ngunit, may isang bagay lamang ang hindi gusto ng hari sa matalik nitong kaibigan. Ito ay, ang sa tuwing may nangyayaring masama, ang tanging sambit lamang ng alalay na ito ay praise the Lord. Sabi pa nga, ang kanyang alalay ay praise the Lord. Isang araw, napagdesisyonan ng dalawang magkaibigan na mangaso sa gubat. Sa gitna na ng pangangaso, ay nakahuli sila ng baboy ramo. Ngunit, sa kasamaang palad ay nakawala ito. Sa kabila ng kawalan, ang sambit ng alalay ay praise the Lord. Umuwi ang hari at ang alalay nito na walang dala at tanging sarili lamang nila. Kinaumagahan ay muli silang lumabas upang mangaso. At sa gitna ng pangangaso ay may nakasulubong silang tigre na tila ba'y gutom na gutom. Nakatunggali nila ang mga ito at ang tigre at sa kasamaang palad ay naputol ang hintuturo ng hari. Sa gitna ng kabalasan, ang tanging sambit lamang ng alalay ay praise the Lord. Sa puntong ito, nagalit ang hari. At sinabi niya na, sumusobra ka na, dapat sa iyo ay makulong habang buhay. At sa puntong ito, nagalit na ang hari at pinag-uutos nito na ipakulong ang alalay. At lumipas na ilang buwan, nagpasya muling mangaso ang hari mag-isa. At sa ilalim ng gabi, may grupo ng mga terorista ang dumakip sa hari upang gawing alalay sa kanilang Diyos-Diyosa. Ialay na sana ng mga teroristang iyon ang hari. Nang napansin nilang putol ang isang daliri ng hari. Kaya naman, pinakawalan nila ang hari dahil hindi maaring ialay ang taong kulang-kulang ang parte ng katawan. Kaya't doon ay napagdesisyonan ng hari na puntahan ang kanyang alipin, ang kanyang alalay dahil may napag-isipan ito. At sa pagbalik ng hari sa kaharian, pinalayan ito ang kanyang matalik na magkaibigan at sabay tanong sa kanyang matalik na kaibigan na, bakit nga ba, praise the Lord, ang lagi mo sinasabi? Kaya naman, nagsalita na ang kanyang alalay. At ang sabi ng kanyang alalay ay, kung sinama mo lang ako noon at hindi mo ako pinakulong dahil sa sobrang galit mo, malamang ay magkasama tayo sa pangangaso. Ngunit, subalit, dahil pinakulong mo ako at ikaw mag-isa lang ang nangaso, ay ikaw lang talaga, ay hindi ka talaga mapapahamak dahil kapag kasama mo ako, at marahil dahil kulang nga ang iyong hintuturo, at ako'y kasama mo sa pangangaso, maaring ako yung kanilang magiging alay dahil sa hindi naman kulang ang aking parte ng katawan. Kaya praise the Lord pa rin kasi may point yung pagpapakulong mo sa akin. Yun ang sabi ng kanyang alalay. Kaya't napagtanto ng hari na marahil nangyaring naputulan siya ng daliri at makulong ang kanyang alalay ay upang makaligtas silang dalawa sa posibleng kapahamakan. Simula noon, buong puso nang tinanggap ng hari ang kanyang alalay. Tunay ngang God is good all the time. At mula noon ay namuhay sila ng payapa.